Thanks, Jane. First question ko kay Ayana. Ayana, ano nga ba yung dahilan why you took a break? Bakit ka took a break? Napos ko po yung senior high. Tsaka ano din po gusto ko din talaga mag-break ng time na yun kasi nakaka-drain mo. As in, kapag sunod-sunod yung ginagawa mo, tapos ang daming sinasabi ng mga tao, sobrang nakaka-drain. So, sa tingin ko nung time na yun, kailangan ko lang talaga mag-recharge ko. Ang daming sinasabi ng mga tao. Ano nga? I mean, iba't iba yung comments. Siyempre sa social media, hindi ko naman tawa, kalahati ng sasabihin nila. Pero tinatry ko din naman maging strong. As in, yung binabalo wala ko na. Pero nakakaubos talaga siya ng energy. So, yun po, nag-break lang muna ako. Pero ngayon, I'm happy to be back. Gusto ng pansin din, inggit lang yung mga. Thank you. Direk, unti-unti nagme-mainstream or nilalabas na sa mainstream yung mga movies nyo. Does it mean na eventually you'd want to drop the cult term sa inyo kasi mainstream na nga? Yes. Definitely may iba talagang market yung Viva Max. Sabi nga may ibang cult yung Viva Max. Eventually nakakababa na sa masa. Oo. Sa masa, alam mo nila yan. Ang mahirap lang ngayon nabutin strategically yung middle class. Yung middle class na nanonood din naman ng Viva Max. Patago sa bahay nila at ayaw nilang tanggapin na nanonood din sila sa bahay nila. And then yung Class B. Yan, yung mga Star Cinema fandom. Eventually, dahan-dahan po siguro. Dahan-dahan ma-appreciate din nila. At maintindihan nila yung storytelling, yung quality, yung value ng mga ginagawa. Hindi ba din mawala ang inhibition ng Pinoy sa sexuality? No? Di. Mahirap, ano? Hirap pa rin eh. Ang hirap pa rin na sinasabi nila na lumaya na tayo sa mga gay films, GL films, BL films. Hindi. Parang lagi pa rin tayo kailangan sumunod sa norms. Parang ganun pa rin. Di pa rin malaya. Thank you. Thank you po. Benz, dahil mainstream movie mo to, ano ang sinigurado mo maipapakita mo dito? Mas nagpalaki ka bang katawan? Mas nag-workshop ka ba? Ano yung ginawa mo to make it different from yung mga labas mo sa Viva Max? Sa comedy po, first time ko nag-comedy kasi halos lahat naman po na-try ko na sa Viva Max. Drama medyo action, tarantado. Halos lahat naman mabait, lahat ng role po iba-iba na gawa ko na halos. Pero ito bago po sa akin, comedy. Mahalaga yung timing mo, parang ganyan. Parang feeling ko po, ang laki ng naitulong rin ito sa acting ko dahil nagdagdagan yung na pwede rin pala ako. Nung una kasi nag-aalangan po ako kung kaya ko ba pag nabigyan nasama ako sa isang comedy movie. Madali lang naman pala. Yun na, timing lang. Makikinig ka lang sa director, kung ano yung plano niya dun sa makukuha mo naman. Parang yun lang po yung nakita kong kasi nakakatawa na yung story eh. Hindi mo naman kailangan patawa eh. Yung titi lang na malaki. Sorry. Ano na siya eh, nakakatawa na eh. Yun lang. But I think, Direk, correct me if I'm wrong, pag Viva Max artist ka, talaga namang ang ending yan acting ang matitira. Kasi di ba, like, yung iba nire-reserva nila na, sige, sa ending ko na ipapakita yung skin ko, pero sa kanila, nauuna yun. So, wala ka na talaga ibang pupuntahan kundi ipakita ang acting. Tama? Di ba? Tama po. Yun din naman, sabi ko nga, ang mga natitira sa ating business, industry, acting pa rin naman ang maghahatid sa'yo dun hanggang mag-fly ka eh. No? Kahit naman yung ibang mga sexy stars noon, kaya sila tumatagal hanggang ngayon. Acting kasi. Yan yung pinangakawakan mo. Kaya magandang bagay din na nabubugbog na sila dito. Parang nangyari ang Viva Max workshop nila eh. Tama. Yung Viva Max ay naging workshop nila para sa susunod na phase, may ibang phase pa. No? Pero again, hindi siya stepping stone agad.
Oo. Kailangan ng galing, kailangan din aralin. Last question ko sa lahat ng actors natin, kung hindi kayo nagsimula sa sexy, anong genre ang ipapursue niyo? Maybe we can start with Aiko. Ako, kung hindi sexy, open ako sa kahit anong genre. To explore, to experience, and to learn. Ayan na. Ako po, gusto ko talaga yung cool sound. Before pa. Kasi parang lahat naman yata ng nangangarap ng artista gusto mo. Yung cool sound, yung mga love team, ganyan. Pero sobrang grateful ko pa din sa binigay sa akin. Kasi dito ako napansin. Kasi iba talaga yung competition yata pagdating sa cool sound. Kasi madaming tao yung gusto mag-artista tapos gano'n. So, ang swerte ko pa rin na dito ako nakilala. Anjul? Genre, I don't really know actually. But siguro dahil drama or horror. Horror? Yes, yes. Thanks. Vince? Sa akin po, horror tsaka action. Bagay sa'yo action. Pero siguro, nangyari syempre dito ako sa Viva Max. Sana gano'n na lang. Yung magkaiba na lang siya, di ba? Parang mas maging stepping stone ko para nakapasok sa action. Ayun, action. Pero nag-aano na din naman ng Viva Max, di ba? Parang nagkakaroon na din ng action-oriented yung movies nila or minsan drama, di ba? May gano'n na, di ba? May sports. Si Chajablo po, parang action po siya na pinilagyan ng sexy. Yung parang mga ganung tema po, yun ganun talaga yung gusto ko, parang mas nag-enjoy ako sa sobrang bait. Hirapan ako sa sobrang bait na role. Hindi yata natural. Finally, Jessa. Ano po, comedy and drama. Ito, comedy na. Yun nga po kaya po parang medyo, syempre pangarap ko po talaga comedy. Then nung na-experience ko siya, kay Direk Roman pa, sobrang happy ako, sobrang parang feeling kong gaan sa pakiramdam na mangyari yung gusto ko talaga na comedy. Parang na-excite ako, ganun yung nararamdaman ko. Hindi ako yung parang natatakot na baka hindi ko magawa yung ganito kasi baka hindi nakakatawa yung tsura ko. Hindi, talagang go ako, laban ako kahit ano yan. Thanks guys. Thank you, that was Joshua Padaligan.